Hanggang sa mga panahong ito, nasasaksihan pa rin natin dito sa public viewing at sa mga ibinili ni Pope Francis para sa kanyang libing kung gaano siya kasimple bilang tao. At lalo ko pa yung naunawaan nang puntahan ko ang mga lugar na naging bahagi ng kanyang buhay mula sa payak na tinirhan hanggang sa magiging huling himlayan niya. Tara't silipin natin ang mga yan. Ngayong araw, samahan niyo po kami sa isang natatanging paglalakbay sa mga mahalagang lugar na naging bahagi ng buhay at paglilingkod ni Pope Francis mula sa kanyang pagkahirang hanggang sa kanyang huling hantungan. Umpisahan po natin ang ating paglalakbay dito sa St. Peter's Basilica sa Vatican City na pinakamalaking simbahan sa buong mundo. Kung naalala po natin, sa gitnang bintanang ito, unang dumungaw at kumaway si Pope Francis sa publiko matapos siyang mapiling bagong Santo Papa noong 2013. Pero ngayon, sa loob nakalagak ang kanyang mga labi na ililipat naman sa labas ng Basilica para sa gaganapin na funeral mass ni Pope Francis. Itong area naman na may pulang kurtina ang siyang magsisibig altar para sa misa. Uupo ang mga kardinal sa kaliwa at kanang bahagi ng altar at dito nakapwesto na rin ang mga uupuan ng mga world leader. Ilang metro lang mula sa St. Peter's Basilica, itong Apostolic Palace. Dito karaniwang tumitira ang mga Santo Papa, pero pinili po ni Pope Francis ang mas payak na lugar. Bagamat hindi niya tinirhan, bahagi pa din ito ng kanyang araw-araw na buhay dahil ito po ang nagsilbing opisina niya. Lumalabas din siya rito tuwing linggo upang magbigay ng Angelus message na isa sa mga pinaka-inaabangan ng mga deboto sa buong mundo. Ang Casa Santa Marta, isang simpleng pansamantalang tirahan na itinayo para sa mga bumibisitang kardinal. Dito piniling manirahan ni Pope Francis mula nang siya'y mahalal, imbis na sa tradisyonal na papal apartments sa Apostolic Palace dahil mas gusto niyang maging malapit sa tao. Mula naman sa St. Peter's Basilica, dito ililipat ang mga labi ni Pope Francis. Itong Basilica ni Santa Maria Maggiore ang siyang napiling final resting place ni Pope Francis. Kilalang deboto ng Birhen Maria ang Santo Papa, kaya naman madalas na bumibisita siya rito upang magdasal bago at pagkatapos ng kanyang mga apostolic journey. At lagi siyang bumabalik dito upang magpasalamat at humingi ng gabay. Sa bawat sulok ng Vatican na kanyang tinatahak, makikita ang puso ni Pope Francis bilang isang pastol. Matapat, mapakumbaba at may malasakit. Kaya gano'n na lang ang pagpapasalamat ng mga deboto sa kanyang buhay, sa kanyang pagpapakumbaba, pagmamalasakit at sa pag-asa at liwanag na iniwan niya sa ating mundo.